Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mga panonood. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, PNP, Bigo, na madampot itong si Pastor Kibuloy. Yan guys, yan ang mainit na balita dahil alam nyo naman, kalat na sa social media ang nangyari doon sa Davao na kung saan ay nilusob ng dalawang batalyong SAP o Special Action Force ng PNP para dakpin o damputin itong si Pastor Kibuloy. Subalit, bago pa sila nakapasok, humarang guys. Humarang yung mga member o supporter ni Kibuloy. Diba? Kasi ayaw nilang papasukin guys. Kung tutuusin, ang mga PNP na to ay ginagawa lang yung kanilang tungkulin o yung order galing sa taas o sa korte na kailangan ng arestuin itong si Pastor Kibuloy. At nangyari pa guys, hindi pinakita sa SMNI. Nangyari pa, na winater canon pa. Di ba? Yung mga pulis ang nagawa pang maharas kaysa sa mga tao. Yan ang lumalabas kahapon guys. Kasi tatlong area ang kanilang nilusob. Yung Glory Mountain, Tamayo Mountain. So ayon sa pulisya, napakalaki pala talaga nito. Kung tutuusin, talagang kailangan ng maraming pulis. Naka-full battered gear. Pero yung mga DDS supporter, yung mga Kibuloy supporter, nagrereklamo sila. Bakit daw ang daming pulis? Diba, naka-full battered gear pa. Samantalang pastor daw ang hulihin at hindi naman violente. Pero nakita natin, yung mga member nila guys, talagang panatiko. O parang si Kibuloy na yata yung sinasamba ng mga to. Samantalang hindi nila alam kanilang ginagawa dahil nga inaaresto ng alagad ng batas itong si Pastor Kibuloy. So sinasabi ng iba, overkill daw at sobrang dami ng mga pulis. Natural. Di ba hindi ordinaryong tao ang kanilang arestuin. Napaka-influence ang tao ni Pastor Kibuloy. At siyempre, kailangan naka-ready sila dahil nga arestuin mamaya may manlaban, di ba? May makuha sila. At alam naman natin, may barilan si Pastor Kibuloy. Bagamat may sinurrender na, siyempre, hindi natin alam yung mga hindi naka-record. So, yun ang ginawa ng PNP. Nilusob nila parang hanapin kung si Kibuloy parang iserve yung warrant. Diba? So, kung titingnan natin guys, nasa tamang due process naman. Hindi kagaya ng panahon ni Duterte, di ba? Panahon ng tokhang, walang due process guys. Bakbak ng bakbak pagpasok nila. Di ba? Kaya nga marami namatay dyan sa tokhang. Pero ngayon, sa party ng mga DDS, sila naman yung inaano ng batas, ini-implement yung batas, pero yung mga member na hinaharang nila. Nang sabi ng PNP, pwede pa nga silang kasuhan o kakasuhan daw, may kakasuhan daw guys, mga 5 katao yun. Siguro yung mga nagwala dun sa Glory Mountain o sa Davao kung saan ay pinipigil na ng pulis. Kaya yan ang sabi ni PNP Region 11, itong si spokesperson yung Major Catherine De La Rey. Yan ang sinasabi niya. Talagang kakasuan daw yung supporter ni Kibuloy na kung saan ay talagang ino-obstruct nila yung justice natin. Actually, lahat yung pwedeng guys, pwedeng hulihin kung tutuusin. Di ba? Parang hindi talaga nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga siguro guys, kaya nila nilusob yun dahil may report talaga. Pasak nilang intelligence, di ba? Na nandun pa si Kibuloy. Kaya panawagan ng mga PNP, lalo na ako guys, nananawagan din tayo sa mga DDS supporter, DDS vloggers, mga Kibuloy followers, isuko nyo na. I-convince nyo na itong si Pastor Kibuloy na harapin ng kaso para hindi na umantong pa sa sakitan, di ba? Paluan. O mamaya may disgrasya pa dyan, may mawalan pa ng buhay dahil lang sa kakapagtanggol kay Kibuloy na kung saan
sinusunod naman ng mga alagad ng batas ang due process. Na ang may utos naman ay ang korte para sila arestuin, sila Kibuloy at yung lima niyang membro, di ba, o kasamahan. Nabalita pa guys, nandun din pala yung eroplano. At matindi guys, yung palang eroplano ni Kibuloy. Mayroon palang access yun sa Davao Airport dahil malapit daw pala yun. Di ba? Ganun siya ka-influensya guys. Di ba? May sariling access o runway sa airport. Di ba? Matindi, di ba? Parang kasosyo siya talaga sa airport. So alam naman natin, di ba? Ang Davao ay Duterte territorial. Kaya malamang gagawin ng lahat para dito kay Pastor Kibuloy. At malawak talaga guys, malawak pala talaga yung area nung KOJC na kanilang compound. Na kailangan talaga na maraming pulis ang talagang papasok dyan. Kaya sana nga guys, sana nga isuko na itong si Pastor Kibuloy kung mahal niya yung kanyang mga member na hindi na madadamay, wag nang gamitin ng mga member niya para sa ay protektahan o magtago sa batas. Dahil alam natin guys, legit yan ay yung pag-aresto sa kanya at never, di ba? Never na susuko ang gobyerno. Di ba? Gobyerno yan eh. Kailangan ipa-implement, ipatupad ang batas. Kung sino man nagkasala, kailangan arestuin. Di ba? Binigyan na siya ng maraming pagkakataon. Hearing dyan sa Senado, di ba? Pinasumpina muna siya, hindi siya umatid. Ini-invite siya sa mga hearing, hindi siya umatid. Hanggang sa nagkaroon ng warrant of arrest, hindi pa rin siya dumating. Kahit yung korte na ang naglabas ng warrant of arrest, wala pa rin siya. Sabi ko, parang wala talaga siyang intensyon na harapin. Na kung saan ay pagtatanggol na sana yung kanyang sarili. Subalit sa ganitong paraan, na ayaw niya sumuko, parang tinanggalan niya na yung karapatan ng kanyang sarili para ipagtanggol. Di ba? Sa kanyang akusasyon sa kanya. Medyo mabibigat kasi yung mga kasong pinakaharap nitong si Pastor Kibuloy. So kaya guys, anong masasabi nyo dito? Anong masasabi nyo dito? Pabor din ba kayo na sumuko na lang, di ba? Kaysa sa manlabang pa dyan, magkasakitan pa, marami pang taong madadamay, especially yung followers at member ni Kibuloy. At mga DDS, nananawagan tayo, di ba? Isuko nyo na si pastor nyo para maging mapayapa kasi yan ang tamang gawin. Hindi habang buhay kahit yan pagtaguan ang batas. Alright guys, hanggang dito na po. Pagkain susunod kong vlog.